problema na nating lahat tuloy ngayon. Ano? Mainit ang ngayon, ang industriya ng news. Laging kapag meron po kayong nakakasalubong, or ako, di ba, I'm sure, tinatanong kayo, anong balita? Ano na nangyayari sa atin? Ganun lagi yung mga tanong eh. Ako naman, nasabihan ako ng mga ilang kausap ko no, sa maghapon. Tinatanong na ano na nangyayari. Tapos at the same time, tinatanong din ako, Marian, kung teka muna, noong 2022, bakit hindi nila ginawang issue yan? Nung before the election. Sa totoo lang, actually, ang tanong, kung alam mo na pala noon pa lang, na nagdodroga na yung kapatid mo, bakit mo pinush na mag-presidente? At she brokered it, if we remember. Yes, siya mismo. Yung partnership. According to her. And maalala nyo, sinabi pa ni VP Sara sa kanyang speech before na nakausap niya raw itong si Manang Aimee, na siya ang nakiusap na kailangan namin ikaw para manalo tayo. Sa Vismin. Para matalo raw nila itong si VP. At hindi to paninira, sure na sure po kami na nangyari kasi we interviewed all of them before the elections noon. Si Manang Aimee, ilang beses natin nakakausap dito sa programa natin before the elections. Yan po, wala naman pong nasabing ganyan. Diba? So, medyo nakakagulat. Lalo na kapag binasa or ulitin yung speech niya kagabi, yung look back niya is look back talaga eh. Bata pa yung kapatid niyang presidente na ngayon. Yung sinasabi niya activities. So matagal na niyang alam. Parang, according to her, parang simula pa lang. Alam na niya. Pero, yun nga, hindi na bring up yung 2022 dahil syempre, merong goal. Yes. Pero ngayon... Kaya huwag kayo magalit sa mga tao kapag binabalik yan. Kasi po, talaga po nangyari yan. Kaya tinatanong namin na bakit hindi pa yan naungkat dati samantalang issue naman siyang legit at maski sa media noon ay talagang tinatanong sila tungkol dun sa use, sa drug use. Pero parang walang matinong mga kasagutan noon. Tapos ngayon, very sure sila sa mga aligasyon nila. Kaya tanong mo yun, ano nangyari? Sana makausap natin si Senator Aimee kung nanonood po kayo. May nagsabing isa. Na hindi nila pininiwalaan. Ano yun? Nasa dahig po ngayon. Okay. At least yung nasa dahig ngayon, totoo po yan, kinover po namin, sinabi niya talaga noon yung tungkol dyan sa sinasabi ni Manang very firm Aimee. siya. Very firm. Paulit-ulit niya sinasabi yan. Noon, di ba? Tapos pero wala, tinuloy pa rin po nila. Tapos ngayon, kasalanan nating lahat. Di ba kasalanan nila? Ay, mag-i-intro na kami, ha? Dahil bawat balita po ay may iba-ibang mukha, iba-ibang angulo. Paano nga ba matutunton ang totoo? Kaya ating himayin ang mga issue sa bansa dito po sa 1PH. Mahalili para kay Ate Maricel Halili. Ako po si Marian Enriquez. Mga kapatid, ako naman po si Chicky Verhel. Dito bawal ang fake news. Dito tayo sa totoo lang. Kami po ang 1PH na kasama nyo maski nung bago pang mag-2022 elections. Kaya alam namin na sinasabi namin. Kami po yung napapanood sa Channel 1 ng Signal at sa Facebook at YouTube po yung naka-livestream kami. Huwag naman kayong magka-amnesia. Magkakasama na tayo noon. Alam nyo na tinanong namin lahat yan noon. Okay? So nakakapag-taka po na parang revelasyon yung kahapon. Di ba yung mga reaction kagabi? May mga ganong mga reaction pa. Ba't sila nagugulat? Dapat hindi na nagulat. At ito, dapat hindi rin kayo magulat dahil gabi-gabi po naming sinasabi sa inyo to. Pwede po kayong mag-register ng libreng account sa www.signalplay.com. Syempre, nasa TikTok din po tayo at 1PH_signal. At mamayang gabi, meron pong delayed broadcast. Ang sa totoo lang, 10 p.m. po yan sa 105.9 True FM. Sa radyo po nakikinig sa atin si Dr. Love, Brother June Banaag. Safe trip home po, Brother June. Okay, mga kapatid, pangungunahan ko na po kayo dahil alam namin na pag cut paste hindi ko po babasahin dito sa mga baka comment section. Kikita pa sila Cut paste hindi pa. Pero kung may opinion, babasahin po namin yan. Pero papangunahan ko na po kayo na yes, dahil suki naman po si Manang Aimee dito, nag-reach out kami kaya lang meron daw hearing ngayong gabi. So hindi busy po na tayo mapagbibigyan. Mga kapatid. Kasi syempre, iba po, inimbitahan din natin na hinintay pa namin ang kasagutan nila. So, lahat po yan. Kagabi naman po, inere namin yung mga sinabi ni Manang Aimee. So, fair lang po na pag-usapan namin kung ano ang mga reaksyon after her speech. Hindi po dahil may kinakampihan, kundi after her speech, of course, may reaction. So, yun po kukunin namin ngayong gabi. Pero kung bigla pong matapos ang meeting at hearing
sa Senado na nandoon si Senadora Amy, baka po pagbigyan tayo ha. Pero sa ngayon, yun po munang mga kasagutan sa kanyang mga aligasyon ang ating tatalakayin ha. O wala mo nang iiyak at magagalit tungkol dyan. Ganun po talaga. Ha? Okay. So, Marian, sumagot agad. Yes. Yung isa sa mga sinabing gumagamit na daw ng droga dahil siya anak ng presidente. Kasama sa mga nilista. Ang aga nang ni-release sa statement ito ni Majority Leader at nga Presidential son Sandro Marcos, no, past 6 a.m. Gising kami. Meron agad statement sa kanyang Facebook post itong si Congressman Sandro at bumuelta nga agad dito sa mga sinabi ng kanyang tita. Yes. At doon ka sa kanyang Facebook post, sinabi niya, napaka-maanghang yung mensahe lalo dun sa dulo. Pero yun unahin natin, sinabi niya, okay, yung ginawa ng kanyang tita ay hindi asal ng tunay na kapatid. 'Di ba? Mapapaisip ka kaagad na doon. Yun yung una niyang binungad. Doon nga sinabi niya, masakit doon na umabot nga. Etong ginawa ng kanyang tita sa puntong nagpapakalat pa umano ng mga kasinungalingan, ng web of lies, para raw guluhin yung gobyerno. Doon sinasabi niya na tinutulak nga yung sarili nitong ambisyon sa politika. And yun yung sinasabi niya, lahat daw nitong mga sinabi ni kanyang tita Amy mula doon sa mga aligasyon ng droga, ng kanyang Pangulo, First Lady, at ngayon pati siya, sinasama na rin, wala raw yang basehan, walang katotohanan, at walang mabuting maidudulot nga sa bayan. Kaya nga raw itong patunayan mismo nung mga pinsan niya, sinabi kasi ni Senator Amy na yung mga anak daw niya, inilaalok parang pa. inaalok, oo. Sinabi pa nga ni Sandro na masakit nga para sa kanya na yung taong tumulong sa kanya nung pagsisimula niya sa politika at siya ngayong nagtataksil pa sa kanilang pamilya. May all caps Yan. Ano ba yung all caps? Medyo tuloy ng mga taong nagro-rumor mongering kung ano-ano mga nakaraan ng mga hinahalungkat. Pero kasi dahil dyan sa one line na yan na all caps. Uy, para sa mga makikinig sa atin sa radyo mamaya, dahil hindi nila nakikita yung monitor, ang sinasabi po ni Jovi, mga kapatid, na naka all caps, itong linya na hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Naka all caps kasi. Kaya syempre, magsispekulate ang mga tao. Sumabog ang babalik social na naman media dyan. Babalik sa chismis dati. O usap-usapan. At parang natakil namin dati yan sa History with Lord, Chismis noon, kasaysayan ngayon. Oo, pero ako po, lumaki po, nung panahon pa ng mga Marcoses nung bata ako. At taga saan ka nga? Taga malapit ako sa Malacanang, sa Manila ako nakatira. Taga Maynila. Wala naman ako narinig na chismis. Hindi kasi gano'n chismoso. Dati. Basta alam ko, active si Senadora Amy noon bilang kabataang barangay, KB chairman, patawag doon. Tama ba ako? Basta yung kabataang barangay. Oh, okay. No? Yung samahan na merong yung parang heart na may alibata ba tawag doon. Yung Filipino alphabet ba yun? Oo. So, alibata, oo. So yan po mga kapatid. Of course, kapag nakausap natin si Senator Amy, we'll ask her everything and anything. So yan po ay instant reaction from isa sa mga naakusahan. Pero agad sumagot dyan si Senator Amy. Sumagot! Sa Facebook post din, ang sabi niya, binanatan na niya ngayon. Etong kanyang pamangkin, sabi niya kay Sandro, gusto lang daw paingayin ito ni Congressman Sandro ngayong chismis na hindi siya tunay na kapatid ng Pangulo. Kaya hamon nga nito ni Senator Amy magpa-DNA test daw siya. Magpapa-DNA test daw siya, pero basta magpapa-hair follicle drug test ang First Family. Pero wala pang sagot dyan ang First Family. Or at least si Congressman Sandro. Wala pa. Baka hindi na rin sasagutin yan. Hindi na yan. Oo, kasi pag napunta sa topic na yun, usually yung bangag, yung sa mga drugs, usually naman para ayaw nilang i-dignify. Usually, oo. Taka lang ako doon sa DNA test, parang imposible. Kung paternity ba ang titignan? Hindi parang wala nang way Kasi wala na pareho yung pinagdududahan. Meron ba naiwan pang mga gamit? Pero, sabihin, lalabas pa rin magkapatid kasi same mother. Yes. Diba? So, anyway, hindi na siguro naman, pinag-uusapan natin pero hindi maaabot sa ganyan. Sigurado tayo na hindi naman talaga magpapa-DNA test yan. Pero at the same time, hindi rin naman
or hindi magpapa-hair follicle So, walang test mga test, nang dahil sa dare na yan. Yes. Diba? Walang I mean, mga baka- test magaganap dyan. Hindi ako naniniwala magaganap yung mga yan. Ano. So, didiscuss pa natin lahat yan. Kasi, isa pa lang to sa mga boses sa mga nabanggit Yung barkadang sinasabi di ba? Yung mga rich barkadas in the past. Diba? I'm sure we're waiting for we're waiting na sumagot po yung mga na-mention ng mga pangalan po kagabi. May actress pa nga na na-mention, di ba? So, we'll wait for their reaction. Pero, balita ko merong reaction from another family. Yes. Ang Pulong? Yan. Ano Si to? Congressman na Pulong Duterte, syempre, may sagot din agad, nag-post agad din siya kagabi So, sa Facebook itong sagutan Yes. nila. Oo, sige. So itong si Kong Pulong, naghamon, doon nga, katulad din ng kay Senator Amy, gusto rin niya na magkaroon ng hair follicle drug testing. Pero ito sinasabi niya, lahat ng government officials. At sabi niya, hindi naman daw ito personal. Para lang daw ito sa transparency at integridad sa pamahalaan. At sabi nga niya, nararapat lang daw na, yun nga, masiguro na yung namumuno sa bayan, may sapat daw na kakayahan. At yung sinabi mo nga, hindi bangag. So, ayun, yun yung isa sa mga nabanggit ni Kong Pulong. Kung yan nga, sabi nga niya, no? Kung hanggang ngayon may mga ayaw sumailalim, kini-question niya bakit daw, ano raw bang tinatago? Sino ang pinoprotektahan? Actually, si Congressman na Puno kanina, no? Ang sabi niya, kasi nasa isang interview siya, sabi niya, malalaman mo naman kung yung isang tao ay nagdodroga. Sabi niya, si PBBM ba mukha bang nagdodroga? Kung nakikipag-meeting, pumupunta abroad sa iba't ibang bansa, nakikipag-meeting at nakikipag-usap sa iba't ibang state leaders, mukha ba siyang nakadroga? Kapag ba nandito, nagsispeech siya, mukha ba siyang nakadroga? Tapos tinanong siya, paano mo malalaman kung may signs na nakadroga? Siguro kasi hindi naman siya nagdodroga, di ba? Pwede, inihambing kasi niya dun sa kung ang tao ay nakainom, kahit tipsy lang, may mga signs. Like you get flushed, namumula ka, ganun, di ba? Sabi, iba naman yung droga Sabi niya, hindi, alam ko dati, kasi dati, nandun siya sa isang posisyon na kailangan niyang malaman na kung yung isang tao under the influence of drugs. As So, alam daw DILG niya. secretary. dati. Exactly. Okay, may nagsasabi ka dito na sarcastic daw tayo. Hindi, ito. Hindi to sarcasm, ha? Hindi to sarcastic kami, ha? Hindi to sarcasm. Bago pa mag-eleksyon ng 2022, hindi to sarcasm. Issue po, bago maghalalan at sa kampanya, ang tungkol sa drug test. Lahat ng media tinanong yan, kasama po kami. Pero lahat ba sila ay merong sinabi tungkol dyan? Wale. Umiwas sila. Kaya kung kayo ay nagulat dyan, hindi kami nagugulat. Ha? Okay. Oo, totoo yan. Paulit-ulit yung So, hindi kami issue na yan. sarcastic dyan. Sinasabi namin ang totoo. Nung panahon before 2022, yan ay yung tanong ng media sa lahat. Walang sumagot. Okay? Oo, kasi laging binabring up ni dating Pangulong Yes. Rodrigo Duterte yan Yes. dati. So naturally, tatanungin mo yun kasi kakandidato siya di ba? Oh. Nung matunog pa lang, sino yung mga line up, yung maglalaban para sa kampanya, yung mag-file, Oo. maingay na dyan. At very, very firm talaga. Si Yes. dating Pangulong Rodrigo Duterte. At Kaya sinasabihan syempre niya, tinanong. maanghang Oo. mga sinasabi niya dati kay kay BBM. Yes. Okay, so huwag nyo kami aakusahan ng sarcasm dahil hindi po totoo yan. Ha?